Para siyang, alam mo, hindi na ako nakakakain. Ang sarap magkwento. Kaya kain muna ako. Meron ding mga meet and greets. Yan. So, yung brand na nagpa-meet and greet, yung next naman, yung partner ko din nun, si Ana Victorino. Alam mo, nakakatawa na palagi kaming magka-partner sa mga events. Si Ana, isa sa mga pinaka-favorite ko na nakaka-partner kasi ang bait niyan. Bukod doon, meron ding sa Casio naman. So, sa Casio, meron namang pa-event. Ang ka-partner ko naman doon, si Michelle D. So, siya makeup, ako naman nail art. Parang seminar yon. So, seminar, tapos mag-i-invite ka ng mga followers mo. Yun, parang somehow meet and greet din yon. Ay, na-feature din pala ako sa ano. Teka, ayan. So, bukod doon, merong mga K-pop events na na-i-invite ako bilang vlogger actually. Yung sa EXO, sa invite yun ng Etude House. So, andun yung EXO K, andun yung SHINee, pero wala si Minho. Hindi pa ako EXO fan nun, kasi parang bago pa lang sila. History Mama era pa yun eh. So, hindi pa ako K-pop fan, hindi pa ako EXO fan nun. Nung nakita ko sila na parang, okay, sige, so sikat to, anong meron, ganyan. Tapos, medyo na-regret ko din yun kasi sobrang lapit ko talaga silang nakita noon na andun lahat ng EXO K, sila Chanyeol, sila D.O., ganyan. Press conference ng B1A4, ng Block B, at saka ng CN Blue. So, nakita ko din sila ng malapitan. Thank you kay Cheska. Si Cheska ng Araneta ang nag-i-invite sa akin yun. So, thank you kung nanonood ka ng video na to. Ano pa ba? Ayan, may mga fluffies na parties naman. 2 beses din yun. So, yung una, nag-party kami sa Jollibee. Di ba nakakatawa? Favorite ko kasi, hindi sponsored, pero favorite ko ang Jollibee. Ang dami kong paboritong pagkain sa Jollibee. So, nag-party kami. Sobrang saya. May pa-mascot si Jollibee, may pa-loot bag, may mga pa-giveaway, may mga pa-games. Pag may tugtog! And then after that, 2018, meron ding party naman sa mga Coachella naman. Hey guys! Welcome to Real Asian Beauty Coachella Party! Team naman yun, kasama din ng mga fluffies. And shout out sa mga fluffies na nag-organize ng event. Thank you sa lahat ng mga, kung nanonood ka, nakapunta na ng mga meet and greet, ng mga pa-event, pa-party, ng mga fluffies. Shout out, thank you, I miss you and hope to see you soon. Hi guys, I'm here at NYX SM Mega Mall and today I'm with my fluffies. So, meron pa sa Singapore. Ito naman sa Style Hall. Noon kasi parang uso pa yung MCN, yung sa Singapore. So, kasama ko noon sila, Say Choco, si Ann Klutz, at saka si Anna Kai. Kami lang ba? O kami lang ata noon. 4 lang kami. Tapos, na-meet ko doon si Alden Richards. Hello. I'm with Alden Richards. Ayan, so andito siya sa Asian TV Awards and you're gonna be the host. Yes, one of the hosts. One of the hosts. So, first time ko to attend the Asian TV Awards and first time rin to host. So, I'm excited. Thank you. Break a leg. Thank you. Kaya mo yan, go Thank pa. you. Nung panahon na sobrang kasikatan naman ng Aldab, kaya nakakatuwa yun na may backstage pass kami. Alam mo, ngayon ko na-realize na ang dami ko palang project din with GMA. Ito naman meron kaming fun shoot with GMA. Kasama ko naman si Raf, at saka si Solen, at saka isa pang artist ng GMA. Pero nag-stand out talaga sa akin si Solen. Kasi, di ba si Solen ang ganda, ang bait, ang sikat, ganyan, ang sexy. Pero sobrang humble niya. Solen! Super cool niya and I really like you. Super chill mo lang. Kahit na super gets. Tinatanggap na kita even because Survivor. Survivor. I really like dapat chill lang sa buhay. Para chill din. Para ganyan ka din. Kahit ng lifestyle. So yun, alam mo ano niya, ang accommodating niya. Siyempre madaming mga Lazada. Ito yung mga favorite ko na mag-Lazada at mag-Shopee Live. Ito medyo recently na, parang mga 2018-19 na yung mga Shopee Live, yung mga Lazada Live. Hindi ko lang masyadong gusto itong isda. Hindi ako masyadong mahilig sa isda kapag ganito. Parang kakainin ko lahat, pinakahuli yung isda. Kung hito, yan, kung hito, yung mga medyo mahal na isda. Pero kung bangus, sakto lang. Ang kata din. Bakit yung daing na bangus? Hinanap ko pa itong mga publication para mapakita ko naman. Syempre, ay, dumikit siya. Ba't ko ba dito nilagay ito? Natatak na siya.
Ken Chan, sila Derek Monasterio, si Martin Del Rosario, tapos ito ko, nakakatuwa. Ang babait ng mga taong to. So ito yung layout namin, yung sa ibabaw yung mga boys, so anti-cyberbullying. So it's yung two personalities, tapos ito naman yung puppet, diba? So minsan parang pag artista or celebrity influencer, parang nagiging puppet ka na ng media or ng mga followers mo kasi kailangan mo silang i-please. Sir Glenn Alona, Miss Lilibeth Razonable, and Sir Dino Garcia. In fairness, na-meet ko yung mga executives ng GMA. And then, ayan, so mga stylist, si Paris, I hope nanonood ka, tsaka si Marky. Ayan, shout out, I miss you. Mga behind the scenes. So, hashtag heart over hate. So guys, hinay-hinay sa pangbubuli dahil hindi lahat ng binubuli mo ay computer lang. Mga tao yan na may mga emotions at nafe-feel. And then, aside from that, ito naman, medyo may pagka-K-pop. Iminho, actually Iminho ang tamang pag-pronounce, pero kung Liminho ang bet mo, go na go naman din. Liminho, and then sa kabila naman, Girls' Generation. Dito, isang page lang na maliit yung na-feature ako dito. Ay, actually, nandito si my crush, si Ryan Higa, na never ko pa siyang na-meet. Maliit lang kasi yun na-feature. Pero at least, feature pa din. Ayan. Ay, andito pala yung Infinite. My Ultimate Bias Before EXO. Ayun! Andito pala siya. So, na-feature itong page ko dito, yung nail art na ginawa ko ng EXO na, ano bang, history ba to or mama? So, maliit na page lang, pero at least, diba, nasa magazine ng aking mga kuko at yung blog ko na realasianmeety.com. Hindi naman sobrang laki, pero at least proud pa din ako, nakakatuwa pa din. Yung mga campus talk, favorite ko talaga kapag na-invite ako sa mga school, sa mga university. So, ilan sa mga na-invite ako, meron na sa FEU, syempre, sa UP, sa LaSalle, sa Adamson, sa St. Paul, sa San Sebastian, sa PUP. Ayan, shout out sa inyong lahat kung doon kayo nag-aral or doon ka-graduate. Sobrang namimiss ko yun. So, sana maulit-ulit. Alam mo yun, sana soon makapasok na kayo sa school para ma-invite nyo na ako ulit. Mayroon din mga events, yung mga gatherings, yung mga brand launch. Hindi ko na maisa-isa, pero paano kaya ako ma-invite? Nag-start din ako sa ganyan na ano kaya pwede kong gawin para mapansin ako ng mga brands, ma-invite ako. Nung time na yun, as in, sobrang pangarap ko. Kahit nung time na yun, ma-invite ka sa event, sabon lang yung ibigay sa'yo or isang lipstick. Sobrang laking ano na yun, sobrang laking blessing. So yun, palagi ako na-invite sa mga events, sa mga product launch na nakakatuwa kasi from yung simpleng buhay ko dati na dead kid lang sa school, konti lang yung friends, tapos nai-invite ka na ng mga events. Parang for me, ang laking change sa buhay. So, thankful din ako for that. Kung o-order ka nito, kailangan hindi ka diet at saka high carb diet ka kasi ang dami ng kanin. Pero so medyo busog na ako, kailangan ko nang tumigil sa pagkain kasi baka naman pumutok na yung tiyan ko. So ito yung naiwan dun sa Bilao. Ito naman yung mga recent na naiba sa buhay ko dahil sa YouTube. So pinaka-paborito ko din yung nakapunta ako. Actually 2019, ang dami kong beses nakapunta ng Korea. So una yung Korea Jowa. So na-invite ako doon, iba-ibang mga influencer from iba't ibang mga countries yung in-invite nila. Nakakatuwa kasi from the Philippines, ako lang yung in-invite nila. Actually, per country, iba-iba naman, isa-isa. Ang dami ko naging friends. Favorite ko yung mga group na nakasama ko doon kasi mga sikat din sila sa mga bansa nila, pero ang babait nila, ang humble, kaya nakakatuwa. And then, after that, after a month, na-invite naman ako sa Jeju Island ng Korea, UNESCO World Heritage ng Jeju Island para yun i-share naman sa inyo yung mga magagandang tanawin, yung mga pwedeng magawa sa Jeju Island. Noong September, di ba na-invite ako ng Korea Jowa, nagkasabay na na-invite din ako ng VT Cosmetics, pero same time. So, nasa Korea na ako noon sa time na in-invite ako ng VT Cosmetics, pero kung hindi, 3 beses sana ako magko-Korea noong 2019. So, yung sa VT Cosmetics naman, yung event nila with BTS, so nag-launch sila ng hand cream, napuntahan ko din naman yon. Nakakatuwa na
na-invite ako. Nakakatuwa. Thankful din ako sa VT Cosmetics. And then, yung first time ko naman nakapag-Korea nung 2017 with Caris naman yon. Yun naman, alam mo yon kasi madami ding mga ibang mga Filipina beauty YouTuber na invite doon. So, sama-sama kami doon. Yun yung first time ko nakapunta sa Korea and sobrang thankful ako kasi dahil doon, parang yun na naging stepping stone ko na naging sunod-sunod na yung pagpunta ko ng Korea. Isa pang paborito kong part, syempre yung may mga namimit akong mga tao, yung tipong may mga bansa na hindi ko pa napupuntahan or feeling ko hindi ko talaga mapupuntahan kasi mahal or parang imposible. Tapos may mga nagko-comment na viewers sila doon, followers sila na taga doon. Kaya nakakataba ng puso na alam mo yun, kahit na hindi mo mapuntahan physically, napupuntahan ng mga videos, naaabot ng videos. Kaya for me, ang laking change talaga sa buhay. And of course, ang pinaka-recent and for me, yung pinakamalaking naging change sa buhay ko dahil sa YouTube, yung nakalipat ako sa sarili kong place. Hindi ko pa naman sarili to, nag-rent pa lang ako, pero soon, yun na yung plano na makakuha naman ako ng sarili ko para bahay serye naman. Kasi before naman, pinalaki naman talaga ako ng mommy ko na independent, na solo, na alam mo yun, strong ka talaga. Pero nung lumipat ako dito, mas nakilala ko yung sarili ko, mas nalaman ko yung mga kaya kong gawin. To be honest, mas nakaipon ako nung lumipat ako dito. Parang mas magiging mature ka, mas kaya mong i-handle yung mga problems, yung mga dumadating sa buhay mo. So, yun ang mga naiba sa buhay ko dahil sa pagiging YouTuber. Kaya naman nakakatuwa. Ngayon lang talaga ako naupo na inisip ko lahat ng mga naiba sa buhay ko dahil sa pagiging YouTuber. Kaya nakakatuwa. Thank you. Kung matagal ka ng follower, kung bago ka lang, sobrang thank you. Kasi alam ko naman na walang YouTuber, walang influencer, kung walang follower, walang viewer. Kaya thank you. Na-appreciate ko talaga kapag nanonood ka. Pinaka-favorite ko yung mga comments talaga. Binabasa ko isa-isa yan. Hindi ko man ma-replyan, pero binabasa ko talaga. So, ayun, sana naman hindi mo na-feel na nagyabang ako sa mga achievements ko. Actually, merong ibang mga nagko-comment na hindi daw ba ako nalulungkot, na yung ibang kasabayan ko parang ang layo-layo na nangarating, tapos ako parang ganito pa lang. Actually, hindi. Kasi kung, ayun nga, kung nakita mo yung mga story kung paano na iba yung buhay ko dahil sa YouTube, tapos kung i-compare ko kung sino ako dati bago lang ako nag-YouTube, parang ang laki na rin talaga, ang laking achievement. Kaya yun, kung ikaw, feeling mo ganun din na nakakompare mo minsan yung buhay mo sa office mate mo, sa pinsan mo, or sa kaklase mo, dapat hindi. Kasi yung achievement, yung pagiging successful, hindi mo dapat pinameasure yan. Sa achievement, sa success ng ibang tao, dapat pinameasure mo yan sa sarili mo. Kung masaya ka ba, kung gaano ba kalayo yung narating mo, kung paano ka ba nag-improve sa kung sino ka dati. Yun lang naman talaga yung importante. Alam mo, hindi importante kung gaano kalayo yung narating ng ibang tao. Ang pinaka-importante kung gaano yung kalayo yung narating mo at kung gaano kakasaya sa kung ano yung narating mo ngayon. So that's our first episode of Kaintuhan. Medyo mahaba tong video, tapos ito yung naiwan, madami pa din, so hanggang bukas siguro ng dinner, aabot pa to. I hope you enjoyed this video. Kung meron kang request na topic na gusto mong pag-usapan, meron kang tanong, comment mo lang para next episode ng Kaintuhan, yan naman ang pag-usapan natin. So kung first time mo lang ako napanood, please subscribe, follow me on Instagram and Facebook, search mo lang at Real Asian Beauty, and I'll see you next time. Bye! Sayang to, i-ref ko pa.